Kabanata 1136. Klang. Isang mahabang sigaw ang umalangaw-ngaw sa kalangitan. Paf! Kasabay ng pagtalsik ng dugo, nagliparan ang mga buto. Si Zephyr ay parang isang Diyos ng duguan na demonyo. Sa kanyang kamay, ang gininto ang espadang pandigma ay nagpakawala ng isang mahaba at uhaw sa dugong sigaw at kabaliwan. Gamit ang kanyang malalaki at malalakas na hakbang, tumakbo siya ng mabilis sa gitna ng mabituing ulan. Saan man siya magpunta, walang makakatalo sa kanya. Umuungol. Kasabay ng isang dagandong, nanginig ang langit at lupa. Pinuno ng enerhiya ng dugo ang mundo. Matapos habulin at pukawin ng paulit-ulit, sa pagkakataong ito, nang muling mawala si Miouyo, si Zephyr ay lubos na nagalit sa karamihan at marahas na sumalakay. Mamamatay ang sinumang hamarang sa daan ko. Sumabog ang masamang aura mula sa kanyang katawan at kumalat ang pagpatay. Bumukas at pumikit ang sinag sa kanyang mga mata na parang isang materialisadong banal na espada. Saan man ito magpunta, ang mga tumitingin sa kanya ay nakakaramdam ng panginginig ng kanilang mga puso at hindi ng ahas na gumalaw. Zephyr, pumunta ka sa impyerno. Ang mga mata ni Xing Tianchong ay napuno ng walang hanggang malamig na aura. Habang ang kanyang mga kamay ay bumubuo ng isang selyo, isang mahabang ilog na pilak ang agad na lumitaw sa paligid niya. Sa isang makapangyarihang paraan, binalot ng matalas na aura ang lahat ng nakapaligid dito. Saan man ito magpunta, ito ay pinigilan at napupunit. Ito ang linya ng dugong pilak ni Xing Tianchong. Taglay nito ang kaunting kapangyarihan mula sa linya ng dugong may likas na katangiang ginto. Bagamat isa lamang itong sanga, ang talas nito ay lampas pa rin sa imahinasyon ng isang ordinaryong tao. Sa kanyang matinding ungol, malinaw na makikita na sa ilalim ng pag-agos ng aparisyon, multo na ito ay talagang bumuo ng isang walang kapantay na pilak na banal na bundok. Ang banal na bundok ay umalon at gumuho kasabay ng isang malakas na kalabog. Natambo sila patungo sa katawan ni Zephyr, na nagdulot ng isang malaking ilog ng mga bitek. Sa sandaling ito, ang lugar sa loob ng radius na 10,000 metro ay ganap na natatakpan. Dahil sa kanyang makapangyarihang kasanayan, maging si Zephyr ay hindi nang ahas na maging pabaya. Pinaikit niya ang kanyang mga mata at biglang iniunat ang kanyang mga braso, at mabilis na kumalat ang mga sinag ng asol na liwanag. May kislap ng matalim na liwanag sa mga mata ni Zephyr, at isang malamig na ekspresyon ang lumitaw sa kanyang mukha. Pilak na dugo. Isang malamig na boses ang lumabas sa kanyang bibig. Napakagaan nito, ngunit puno ng hanggaring pumatay. Boom! Isang marka ng kamao ang namuo sa pagitan ng kanyang 5 daliri at bumuo ng isang malaking bakas ng kamao. Habang gumagalaw ang bakas ng kamao, ang walang katapusang liwanag ng kulog ay namuo. Dumagundong. Direktang nagbanggaan ang isang kamao at isang bundok. Ang nakakatakot na enerhiya ay agad na nauwi sa isang komprontasyon. Gayunpaman, ang kakilakilabot na banggaan ng enerhiya, na nakasentro sa dalawa, ay agad na nagdulot ng isang kakilakilabot na epekto na parang isang malakas na hangin. Saan man ito magpunta, lahat ng mga figure ay tinamaan at dumura ng dugo. Pumunta ka sa impyerno. Galit na sigaw ni Xing Tianchong. Sus Mariosep, doon ka dapat pumunta. Kasabay ng malamig na ungol, may bakas ng balak pumatay sa mukha ni Zephyr. Boom! Sa susunod na sandali, sa ilalim ng sa gulat ng mga tao, ang bakas ng kamao ni Zephyr ay nag-iwan ng bakas ng kamao. Kasunod ng isang napakalaking pagsabog, naduronch nito ang Silver Mountain sa hindi mabilang na piraso. Paano ito posible? Nang makitang sumabog na ang kanyang Silver Mountain, hindi napigilan ni Xing Tianchong na mapasigaw sa sakit. Sa katunayan, ang linya ng dugong pilak ay tunay ngang makapangyarihan, at mas matalas pa kaysa sa lakas ng hangin. Kapag nagamit na ang linya ng dugo, kahit ang isang eksperto ay hindi maglalakas loob na maliitin ito. Total, ito ay isang sangay ng Golden Bloodline, na malapit sa Golden Bloodline. Sa kasamaang palad, ang taong nakilala niya ay si Zephyr. Kabanata 1137. Walang kapantay ang kuryenteng taglay ni Zephyr. Gaano man kalakas ang lalaking ito, ang kanyang kuryenteng taglay ay kayang maglabas pa rin ng kakaibang kapangyarihan sa harap ng mga Silver Bloodline. Natural lang, nakatadhana na ang pagkatalo. Boom!
Hindi binigyan ni Zephyr ng pagkakataon ang lalaking ito na huminga ng malalim. Habang sumisigaw ang kabilang panig, biglang sumulpot ang kanyang figure, at ang lalaki at ang espada ay nagsanib, direktang pinupunit ito. Paf! Kasabay ng pagtalsik ng dugo, isang ulo ang lumipad sa ere. Buzz! Gayunpaman, sa sandaling pinutol ng nakakatakot na enerhiyang may talim ang kanyang leeg, ang natitirang kapangyarihan nito ay hindi nabawasan. Matapos nitong marahas na putulin ang isang sinaunang matayog na tuktok ng bundok, naglaho ito kasabay ng sunod-sunod na malalakas at gumuguhong tunog. Nababalot ng dugo ang kanyang katawan, at ang kanyang mga mata ay parang kidlat. Nakatayo roon si Zephyr na parang isang baliw na Diyos, nakatingin sa lahat ng naruroon at malamig na sinabi. Mamamatay ang sinumang hamarang sa daan ko. Bagamat magaan ang pangungusap na ito, na parang sinabi ng may dahilan, napasinghap ang lahat ng naroon. Habang pinagmamasdan ang mga bali na paa at buto sa kanilang paligid, at pagkatapos ay ang may bahid ng dugong si Zephyr, lahat ay nakaramdam ng panginginig at pagkailang sa sandaling ito. Tila nasa agility lang ang Zephyr Realm, pero masyadong malakas ang kanyang lakas sa pakikipaglaban. Nang lumaban sila, pakiramdam ng lahat ay sapat na ang malakas na puwersang iyon para madurog ang kanilang mga katawan. Paano naging ganito kalakas ang lalaking ito? Ang epekto ng siyam na kaliskis ng dragon na sinamahan ng malalangit na pisikal na lakas, ang kombinasyon ng dalawa ay lumikha ng isang nakakatakot na epekto. Kung maaabot ni Zephyr ang antas ng pagkakaisa, ang epektong ito ay magiging sukdulan at aabot sa kasalukuyang antas, na lampas sa imahinasyon ng mga ordinaryong tao. Swoosh! Kumislap ang kanyang figure, at ang mga mata ni Zephyr ay matalas at walang kapantay. Hinabol niya muli si Miouyu, at sa sandaling ito, walang nang ahas na habulin siya. Sa harap ng ganitong kakilakilabot na lakas ng labanan, halos lahat ay natakot. Senior sister ang lalaking ito ay napakagaling. Habang nakatingin sa likod ni Zephyr, hindi napigilan ni Na Fangling at ng dalawa pa ang magsalita kay Fan Fengyi. Oo. Matapos huminto sandali si Fan Fengyi, tumanggo siya bilang pagsang-ayon. Junior brother. Sa paghabol kay Zephyr di nagtagal, nakita ang figure ni Vince Scheidt sa lugar kung saan pumayag si Vince Scheidt. Nang makitang hindi nasaktan si Zephyr, hindi niya maiwasang magpakita ng gulat na ekspresyon. Nagkaroon siya ng bagong pag-unawa sa lakas ni Zephyr. Malamang naabot na ng kanyang nakababatang kapwa-apprentice ang kanyang limitasyon, o mas malayo pa nga sa kanya. Senior brother Vince Scheidt, mayroon ka bang anumang palatandaan tungkol kay Miouyu? Habang nakatingin kay Vince Scheidt, nagtanong si Zephyr. Oo. Nakapasok na ang babaeng ito sa bundok na iyon. Bukod pa riyan, ayon sa aking paghahanap, hindi pa rin siya umaalis. Itinuro ni Vince Scheidt ang isang sinaunang bundok na kulay cyan at dahan daw ang sinabi. Ang tuktok ng bundok ay sinauna at puno ng mabigat na aura. Kung gusto mong magtago doon, tiyak na magandang lugar iyon. Salamat, senior brother. Tumanggo si Zephyr. Pinaikit niya ang kanyang mga mata at tumingin sa sinaunang tuktok ng bundok. Kumalat ang kanyang sinag na parang gusto niyang makakita sa kabila nito. Junior brother, sasama ako sa iyo, sabi ni Vince Scheidt sa mahinang boses. Kabanata 1138. Nang marinig ang boses ni Vince Scheidt, hindi napigilan ni Zephyr ang makaramdam ng init sa puso niya. Hindi isang maliit na bagay ang pagpatay kay Miouyu. Tiyak na magagalit si Jindy ng Pride Peak. Gayunpaman, sa oras na ito, iginiit pa rin ni Vince Scheidt na sumama sa kanya. Ito lamang ay sapat na upang maantig si Zephyr. Gayunpaman, hindi kayang hilahin ni Zephyr si Vince Scheidt sa tubig. Kaya naman, mariin niyang tinanggihan ang kanyang kahilingan. Kaya ko yan mag-isa. Junior brother, mag-ingat ka. Si Miouyu ay nasa ilalim ng proteksyon ni Jindy. Hindi tayo maaaring maging pabaya. Paalala ulit sa kanya ni Vince Scheidt. Naiintindihan ko. Tumanggo si Zephyr at saka inalo ito. Senior brother, huwag kang mag-alala. Hindi ako naghahanap ng kamatayan. Alam ko kung gaano kaitikot si Jindy. Kahit hindi ko siya kayang hamanin, hindi ibig sabihin na wala akong kakayahang tumakas. Paulit-ulit na nagplano laban sa akin itong si Miouyu, at muntik na akong mamatay.
Kung hindi ko malulutas ang problemang ito, hindi ko ito maaayos. Pagkatapos ng ilang sandali ng komunikasyon, direktang sumugod si Zephyr. Masasabing napakalaki ng sinaunang tuktok ng bundok na ito, napapalibutan ng masukal na kagubatan sa lahat ng dako. Masasabing isang matalinong pagpili ang pagtatago rito. Gayunpaman, para kay Zephyr, gaano man kalawak ang lugar na ito, hindi nito mapaglabanan ang kanyang paghahanap. Sa paghahanap ng Evil Breaking Eye, di nagtagal, isang pamilyar na aura ang nasagap niya. Swoosh! Kasabay ng pagkislap ng kidlat, sumiklab ang pagpatay kay Zephyr. Boom! Habang marahas na sumusugod ang figure, maraming bakas ang mabilis na nabuo sa ilalim ng kanyang mga paa. May isip ng isa kung gaano kahanga-hanga ang bilis na naabot ni Zephyr sa espasyong ito. Di nagtagal, isang figure ang lumitaw sa harap ni Zephyr. Nanginig ang katawan ng babae, at ang kanyang mukha ay puno ng pagkamahiyain. Si Miao Yu iyon. Sa sandaling ito, tila hindi inaasahan ni Miao Yu na lilito si Zephyr dito. Ang kanyang magulo at mahabang buhok ay sapat na upang ipakita na siya ay labis na kinakabahan. Lalo na nang makita niya ang figure ni Zephyr, biglang nanigas ang kanyang katawan. Zephyr, ano ang gusto mong gawin? Naunang sumigaw si Miao Yu at tumingin sa kaliwat kanan, na parang naghahanap ng daan palabas. Ano ang gusto kong gawin? Miao Yu, dapat ay malinaw sa iyo ang tungkol sa mga hinaing natin. Habang nakatingin kay Miao Yu, malamig na sabi ni Zephyr. Paulit-ulit na ginugulo siya ni Miao Yu, at ilang beses pa siyang nalagay sa mapanganib na sitwasyon. Para kay Miao Yu, si Zephyr ay walang kahit anong habag. Zephyr, kailangan mong malaman ang pagkakakilanlan ko. Ang nakatatandang kapatid ko ay si Jindy, isang disipulo ng Antas Emperador, at isa sa pinakamagaling sa mga disipulo ng Antas Emperador. Kung sasaktan mo ako, kahit si Maxim Callahan ng Supreme Peak ay hindi kayang protektahan. Ang galit ng aking nakatatandang kapatid ay lampas sa iyong imahinasyon. Malakas na sigaw ni Miao Yu, na may bakas ng labis na pagkabaliw sa kanyang mukha. Mamatay. Ikinumpas niya ang kanyang kamay. Ang Golden Combat Sword ay nagpakawala ng isang mahabang masayang sigaw. Hindi. Yun Tianjing, ano pang hinihintay mo? Nang makitang malapit nang dumampi ang talim na enerhiya sa katawan, hindi napigilan ni Miao Yu na mapasigaw. Buzz. Sa oras na ito, tumaas ang pagbabantay ni Zephyr. Sa sumunod na sandali, isang matalim na enerhiya na may liwanag ng mga bituin ang biglang sumire sa kalangitan at sumugod patungo sa katawan ni Zephyr. Ang matalas na enerhiyang may talim ay naglalaman ng walang katapusang espadang focus, na tuluyang bomb-alot sa lugar sa loob ng radius na 10,000 metro. Iisa lang ang target, si Zephyr. Kabanata 1139. Buzz. Sa harap ng kakilakilabot na enerhiyang ito, maging si Zephyr ay hindi mapigil ang magbago ng kanyang ekspresyon. Sa oras na ito, malapit na si Miao Yu, ngunit kung gusto ni Zephyr na kumilos, kailangan niyang magbayad ng malaking halaga. Sa oras na ito, tanging pagngingit-ngit at pagmumura lang ang nagawa ni Zephyr sa kanyang puso. Umiwas siya at mabilis na tumakbo palabas ng lock range ng bladed energy. Dumagundong. Ang enerhiyang may talim ay nagngangalit, at parang isang walang katapusang mahabang ilog. Sa sandaling nakaiwas si Zephyr, marahas itong tumama sa lupa. Sa isang iglap, parang sumabog ang isang malakas na agos ng bundok. Ang nakakatakot at matalas na enerhiya ay winasak ang lahat ng bagay sa paligid nito. Saan man ito magpunta, libu-libong sinaunang puno at bato ang nabutas at naging pulbos. Sa oras na ito, mabilis na lumitaw ang dalawang figure. Matapos makita ang dalawang bagay na ito, biglang nagbago ng malaki ang maitim na mukha ni Miao Yu at naging labis na arrogant. Mabilis din na lumapit ang kanyang figure sa dalawa. Kung titingnan ang dalawang taong muling lumitaw, isa sa kanila ay napakabata pa. Mayroong kakaibang pagbabago-bago sa kanyang katawan, na para bang perpektong sumanib siya sa pulmonya sa pagitan ng langit at lupa. Ang kahangahangang pakiramdam na ito ay halos parang pakikipag-isa sa mundo. Ang pinakamahalaga ay ang binata ay isa lamang ang braso, at ang kanyang mga mata ay nakatingin din kay Zephyr ng may matinding puot. Yun Tianjing. Si Yun Tianjing pala iyon.
Hindi niya inaasahan na makakaharap niya si Yun Tianjing sa oras na ito. Gayunpaman, sumulyap lamang si Zephyr kay Yun Tianjing bago inilipat ang kanyang tingin. Ang kanyang atensyon ay ganap na nakatuon sa kabataan sa tabi ni Yun. Ang binata na ito ay 27 taong gulang lamang sa 28 taong gulang. Hindi siya matanda, ngunit ang kanyang aura ay talagang naiiba. Ito ay isang pambihirang aura na nakahihigit sa lahat ng mga estudyante. Sa likuran niya ay isang mahabang espada. Ang mahabang espada ay tila espiritista, patuloy na naglalabas ng mga hibla ng talim na enerhiya. Ang talim na enerhiya ay bumubukas at sumasara, tila kayang punutin ang kalangitan. Nakatayo siya roon na parang may hawak na espada, na para bang kaya niyang sumabog sa ere anumang oras. Dalubhasa. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Zephyr nang makita niya ang lalaking ito. Ang lakas ng lalaking ito ay malamang na mas nakakatakot pa kaysa kay Sikong Jiuzi. Kahit si Zephyr ay hindi siya matalo. Sa pinakamalaki, tiwala siyang kaya niya itong labanan. Iisa lang ang tao na kayang umabot sa ganitong antas sa edad na ito, antas ng emperador. Kuya, ito siya. Pakipatay po siya. Nagmakaawa si Miao Yu sa binata. Tama iyan, senior brother. Pakipatay mo si Zephyr. Kapag napatay mo na siya, magiging maayos ang pakikitungo sa iyo ng kapatid ko. Gayon din ang kapatid ko, si Jindy. Tiyak na magpapasalamat siya sa iyo. Sa wakas ay napagtanto ni Zephyr na nahulog na siya sa patibong nito. Malinaw na matagal nang nakausap ng Miao Yu sa harap niya si Yun Tianjing at ang misteryosong binata na ito. Ang dahilan kung bakit patuloy na tumatakbo palayo si Miao Yu ay upang makuha ang kanyang atensyon nang sa gayon ay mahayla siya nito palapit at mapatay. Huwag kang mag-alala, may lakas pa rin ako ng loob na pumatay ng isang maliit na agility martial artist. Walang pakialam na sabi ng binata. Pagkatapos, iminulat niya ang kanyang mga mata at tumingin kay Zephyr. Boom! Buzz! Habang gumagalaw ang kalaban, agad na naramdaman ni Zephyr ang pressure sa paligid na hindi inaasahang sumabog. Kabanata 1140. May matinding pagbabago-bago sa hangin, na parang libu-libong matatalas na espada ang mabilis na tumutugon sa kanya. Maging si Zephyr ay hindi napigil ang mapasinghap. Gayunpaman, isang kakilakilabot at mapang-ipang aura ang mabilis na kumalat. Zephyr, sa pagkakataong ito, patay ka na. Binali mo ang isang braso ko. Kahit ang kuya ko ay hindi na kayang ayusin yan. Sus Mariosep, hamak na langgam, kailangan mong pagbayaran ang halaga sa pagkakataong ito. Umungol ng malakas si Yun Tianjing. Kung ikukumpara sa Miao Yu na ito, ang kanyang pagkamuhi kay Zephyr ay nagmula sa isang uri ng pagyurak sa sarili. Siya mismo ay mayroong spiritual martial body. Masasabing ang kanyang kakayahan ay higit pa sa lahat ng mga disipulo. Lahat ng taong may spiritual martial bodies ay mga ekspertong kilala sa buong mundo. Masasabing hanggat nagkakaroon sila ng mga aksidente, ang kanilang mga tagumpay sa hinaharap ay magiging napakalaki. Hindi imposible para sa kanila na maging mga academy master, o mas maging mas malakas pa. Gayunpaman, si Yun Tianjing ay palaging mayabang at mapanghamon. Nagkataon lamang na nakasalubong niya si Zephyr. Ang kahihiyang dulot ni Zephyr ay parang isang masakit na bahagi na nagpabaliw sa kanya. Tama iyan, Zephyr. Sa pagkakataong ito, kailangan mong mamatay. Bukod pa rito, pagkatapos mong mamatay, iimbestigahan ko ang lahat tungkol sa iyo. Hahayaan kong magdusa ang iyong pamilya at mga mahal sa buhay kasama mo. Pagsisisihan ko ang iyong mga magulang sa pagsilang sa iyo at gagawin kitang pinagmumulan ng kasawian ng iyong pamilya. Sa isang banda, sumigaw si Miao Yu sa matinding hinanakit. Ang kanyang sama ng loob at nakakatakot na tingin ay parang sa isang multo. Mahirap isipin na ganito kabanggas ang ipapakita ng isang magandang babae. Swoosh! Nagmulat at pumikit ang mga mata ni Zephyr, at dalawang sinag ng matalim na liwanag ang agad na tumingin kay Miao Yu. Nang maramdaman ang nakakatakot na tingin sa mga mata ni Zephyr, hindi napigilan ni Miao Yu ang panginginig, at biglang tumigil ang kanyang boses, at isang mahiyain na tingin ang lumitaw sa kanyang magagandang mata. Emph! Malamig na sumanghal ang binata sa antas ng emperador. Halatang minamaliit niya ang pagganap ni Miao Yu. Gayunpaman,
Habang sumisinghot siya, ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Zephyr. Klang. Habang gumagalaw siya, isang sword focus ang nabuo. Bata, tandaan mo, ako si Star Sword Emperor. Isa sa 9 na emperador. Ikaw, matagal na kitang pinagmamasdan. Hindi naman masama para sa iyo na magawa ito. Sa kasamaang palad, masyado kang mayabang. Star Sword Emperor. Pagkarinig sa pangalang ito, hindi napigilan ng puso ni Zephyr ang manginig. May kutob si Zephyr sa pangalang ito. Medyo may alam siya tungkol sa 9 na disipulo sa antas ng emperador. Total, lahat sila ay mga kahanga-hangang henyo na matagal ng sikat. Sa 9 na disipulong nasa antas ng emperador, mayroong 2 na gumagamit ng mahahabang espada. Isa sa kanila ay ang emperador ng puting espada. Ang White Sword Emperor ay misteryoso at walang talo. Gayunpaman, nanatili siyang tahimik, kaya mas kaunti ang impormasyon tungkol sa kanya. Ang isa pa ay si Star Sword Emperor. Isa rin siyang walang kapantay na henyo sa espada. Sinasabing ang kanyang mahabang espada ay minsang pumutol sa isang nangungunang eksperto sa espiritu. Siya ay isang malamig at malupit na tao, at mahilig sa mga interes. Sinasabing kung bibigyan siya ng sapat na benepisyo, maaari pa niyang patayin ang kanyang mga kamag-anak.